Meron tayong panibagong sasagutin na katanungan or meron tayong ibibigay na information ulit regarding doon sa pinost ko yung about sa pagiging English teacher ko dito sa Saragossa. Meron kasi akong mga nababasa sa comment section and nare-receive na din na message na kung paano nga ba daw yung ginawa ko, paano ako nag-apply. Bigyan ko lang kayo ng konting information about myself. I am married to a Spanish national. Kaya naman yung visa ko na hawak ko nung dumating dito sa Spain ay Family Reunification Visa o yung tinatawag na spouse visa. So pagdating ko pa lang dito sa Spain, inasikaso na kaagad namin yung pagkuha ng mga documents na kakailanganin din namin para makapag-apply ng residence permit. I'm not sure sa ibang lugar dito sa Spain, no? Pero dito kasi sa Saragossa, hindi ganun kabilis. Pero after more than 2 months lang, nakuha ko na yung NI number ko. And after that, sumunod na kaagad yung pinaka-card or yung residence card ko. Nung ma-receive ko na yung residence permit ko, nag-start naman akong i-prepare yung curriculum vitae ko, yung CV o yung resume ko. And minake sure ko talaga na maganda and presentable, maayos yung pagkakalagay ng information, lalo na dun sa working experience ko, since nabanggit ko din dun sa una kong video na meron akong almost 6 years of teaching experience. After kong magawa yung CV, ang ginawa naman namin next ay ang paghahanap ng mga postings online. So, naghanap lang kami ng mga English academies na malapit dito kung saan kami nakatira, dito sa Saragossa. Tapos noon, nag-send kami ng CV ko via email. And then, fortunately, dun sa napasahan namin na English Academy, na kung saan nga ako nag-work ngayon, after ng first interview, na-hire naman kaagad ako. After that, binigyan nila ako ng request para kumuha ng social security number. Dahil kung walang social security number, hindi sila magbibigay ng contract sa'yo or hindi ka makakapag-start mag-work. Ang kailangan mong gawin para makapag-apply ka dito as an English teacher or kahit sang lugar man dito sa Spain, kailangan muna may residence permit ka. Meron ka mga documents na nagpapatunay na pwede kang magtrabaho dito sa Spain. Kasi isa yan talaga sa tinitingnan din nila. And also yung mga qualifications or documents na na-mention ko sa unang video. I suggest pag ready na yung mga documents mo, yung residence permit mo, lahat ng kakailanganin mo din na legal documents na makapag-work dito sa Spain, mag-search ka online. Sa online lang talaga. Wala akong agency or kakilala na nag-refer sa akin or kung ano pa man. Online lang talaga. Kung saan ka mapupunta or saan ka naka-reside sa Spain, dun ka maghanap. And depende din, pwede kang maging part-time or full-time. Ako kasi full-time yung contract ko. Kung part-time naman, depende din sa English Academy kung per hour yung bayad sa'yo or yung mismong merong fixed amount. Yun lang, search ka online and then prepare mo lahat ng kailangang documents bago ka mag-apply as an English teacher dito sa Spain.